Tingnan mo yung sinabi niya, no? Imbis na yung mga target ng DepEd ang lumaki, PUDAY yung lumaki. Di ba? Di ba? Hindi ba, ito ba ay tama? Di ba? So, ito yung mga sinasabi natin, no? For those who are... So ito yung sa hearing kahapon dyan sa Kongreso, mga pre, na pinakita po ito sa screen, no? Na may nag-share ng post si Mr. Montero, and then yung nag-post si GC po nung barangay, no? And then ang nakalagay sa post, kitang-kita nyo naman, Sara Duterte nagpalaki lang ng puday sa DepEd. So, maliwanag po ito na totoo naman, hindi naman po ito totoo, no, na yan yung ginagawa ni Sara Duterte diyan sa DepEd, no? Kundi si Sara Duterte ay tatamad-tamad lang talaga sa DepEd, di ba? Walang ginagawa, tamad. Pero yung magpalaki ng puday, fake news po yan, di ba? Hindi po yan totoo. Pero ewan ko, baka may sariling galit itong nag-post, kaya ganon yung kanyang ginagawa, no? Ito po yung bibigyan natin ngayon na reaction, mga pre, itong videong ito, no? Kasi matindi, no? Talagang pati pag-aari ay pinapakialaman na po nitong mga fake news. Oo. Hindi, kahit pa sabihin po natin ito ay maka-PBBM, hindi po natin kakampihan yan, no? Kasi fake news yan, madadamay po tayo dyan. Okay? Kaya nga sinasabi ko po, wag po natin tularan itong mga ganitong klaseng tao, mga post na porket ginaganon, kumbaga ang nakalagay dyan, Sara Duterte na nagpalaki lang ng puday sa DepEd, tapos isi-share pa natin, madadamay po tayo dyan. Okay, kasi fake news yan, sa totoo lang po. Hindi po yan totoo, diba? Kung galit siya, minsan matatawa ka sa mga ganyang post, diba? Pero hindi po maganda na tayo mismo ay magpapakalat din ng fake news. Kasi sa pamamagitan ng pag-share mo ng video or ng fake news na yan, ay ikaw ang isa sa nagpapakalat niyan. Diba? Oo, kalaban natin ng mga Duterte dahil sa kabastusan nila. Oo, pero wag nating sakyan, no? Wag tayong gumaya sa kanila. Diba? Wag po nating gagawin yun. At maliwanag naman po dito na itong si GC po nung barangay, baka may sariling galit kay Sara Duterte. So, yun po yung pag-usapan natin ngayon. Itong video na to. Pero syempre, no, bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page po dito, Ballpoint Man 2.0. Yan And syempre, mga pre, meron din po tayong Team Virador na Facebook page, at meron din po tayong TikTok na Ballpoint Man 2.0. At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So, ayan na nga, mga pre, no? At share po natin ang video natin ngayon. Eto na, simulan na po natin yung reaksyon patungkol dito sa hearing dyan sa Kongreso kahapon. So, ito na, pakinggan po natin. Post, can you please show the next slide? Yan may puday Sa hindi po na, yung puday, I think, yung puday Pambicol na salita yan, mga Bicolano yan no? Pambicol. Yung ibig sabihin po ng puday, yung pag-aari ng babae. Okay? Yun po yun. Ayan, kagaya niya, halimbawa, eto, may pagka, diba? Tingnan mo yung sinabi niya, no? Imbis na yung mga target ng DepEd ang lumaki, PUDAY yung lumaki. Diba? Diba? Hindi ba, ito ba ay tama? Diba? So, ito yung mga sinasabi natin, no? For those who are responsible for all this, meron ba kayong ginawa after nyong nilabas ito at sinabi nyo na napatunayan na kayo ay nagpapakalat ng fake news? Wala naman kayong ginawa Hindi ba?
Yung next, paki. Ayan ha. Klaro po yan. Sa Facebook ito. Oh, sa Facebook yata ito nakapost. Klarong-klaro sa Facebook yata, and then may nag-share. Sa Facebook po kasi, ang experience ko lang sa Facebook, ganito yan. Pag walang mag-report sa Facebook mo, kahit gaano pa yung kasama yung post mo, nandyan yan, di mawawala yan. Pero kahit gaano pa kabuti yung post mo, kaganda yung post mo, na hindi ka lumalabag sa violation, basta minas report ka, sigurado yung post mo na yan, take down yan. Or pwede ka pang magkaroon ng violation sa Facebook. 'Di ba? Ganun po kabayas yung Facebook. Sa totoo lang. Iba po talaga ang Facebook. Ganun po siya kabayas. Kumpara dito sa YouTube, hindi ganun. Yung YouTube, saludo ako sa YouTube kasi bakit po? Hindi po bias yung YouTube. 'Di ba? Kahit i-report mo 'yan, i-mass report mo 'yan, basta walang violation, 'di ba? Nandiyan pa rin yan. Hindi mati-take down yan. Pero kung sa YouTube, may violation ka talaga, na-report ka, minas-report ka, mati-take down talaga yan. Pero, pag wala kang ginawang masama sa post mo, sa upload mo, kahit ano pang report mo yun, milyon-milyon mag-report dyan, basta, kasi i-review yan eh. Diba? So, hindi mati-take down yan. Ganun po kaganda ang YouTube. Kumpara sa Facebook. Bias po kasi yung Facebook. 'Di ba? Wala sa ayos. No? Kumbaga kahit yung Facebook naguguluhan sa rules nila. Mag-post ka ngayon ng I love you sa Facebook, subukan mo mag-post. 'Di ba? Na-report ng mga galit sa iyo kasi pangit ka daw, bakit ka mag-I love you? Pwede gigil sila sa iyo. Example lang 'yun ha. Bakit mag-I love you to? Pangit ito, mag-I love you. Sige, mas report natin 'yan. Pag minas-report yan, violation ka agad. I think yan din yung nangyari sa Facebook ni Castro. 'Di ba? Parang ganun. Oh. Kasi marami na akong experience diyan sa Facebook na yan, no? And then ito, Sara Duterte nagpakalat lang ng pulay sa DepEd. Huwag po natin tularan yung mga ganyang klaseng post, ha? Oo, isipin po natin may mga apo tayo. May mga anak tayo. Ha? Isipin po natin sila. Anong pinagkaiba natin sa Duterte kung gagayahin natin yan? Oo, nakakatawa to. Totoo naman, nakakatawa. Pero, hindi para i-share pa natin ito. Kasi hindi naman totoo eh. Diba? Hindi totoo. Wag niyo pong sisirain yung administration, PBBM administration, sa pamamagitan ng paggawa nyo ng fake news. Yung akala nyo nakakatulong kayo pero hindi. 'Di ba? Pero alam mo, dahil sa ginawa ni Sara Duterte na pambababoy sa ating mahal na Pangulo, pagbabanta, pagmumura, naisip ko lang, wala naman akong magagawa. Alam, pigilan ko yung mga ganito. Hindi ko kayang pigilan yan. Naisip ko lang, parang parusa to sa'yo, Sara Duterte. Nang dahil sa mga ginawa mo, maraming nagalit sa'yo. Parang pinarusahan ka eh. 'Di ba? Hindi ka na nire-respeto. Ang Vice President, dapat nire-respeto yan. Mataas ang tingin ng mga Pilipino dapat sa isang Vice President. Pero dahil dito, tingnan mo, walang respetong binibigay sa'yo dahil ikaw mismo, bastos ka. 'Di ba? Wala kang respeto. Oh. Klaro naman eh. Naku po, Sara Duterte. Huwag mong sabihin mahal ka ng mga Pilipino. Mga DDS lang yung nagmamahal sa'yo. Ha? Mga DDS lang yung nagmamahal sa'yo. Pero kung sasabihin mong mga Pilipino, ambot na lang sa ering kung pilay edad sa ukok. Kita yung next. Ayan, basahin nyo. Kung nakikita nyo yung nasa ibabaw, ano yung nakasulat? Medyo may bastos eh. Pwede bang i-enlarge yan? Basahin ko yung caption nung nag-share si Mr. Montero. Okay? Nakasmile lang siya, natatawa. Okay. Tapos, nakalagay dito,
basahin po natin. Dilema sa impeachment ni VP Sara, the time to act is now. Tapos, si Mr. Shi, sabi niya dito sa caption niya, sabi nung matandang nagpakanton sa dating driver. Diba? Dapat dyan, pag mga ganyang words, ano na yan, binubara ng Facebook yan eh. Kasi parang sa TikTok, magsalita ka ng hindi maganda dun, buburahin nila. Pero bias din yung TikTok. Kasi kahit maganda yung post mo, intention mo doon, basta minas report ka, take down pa rin yung yung upload mo. Ganon kabayas yung TikTok. Facebook, TikTok, pareho lang. Ang kagandahan lang sa TikTok, hindi ka pwede mag-comment ng masama doon. Automatic, bura yung comment mo. Pero dito sa Facebook, meron ding ganon, pero hindi ganon kalakas. Katulad niya, no? Yung bastos na yan, no? Binabastos si Dilema dyan, no? Nakalusot, di ba? Di nila ma-actionan. So, yan po yung problema sa Facebook. Kung ako lang po yung masusunod, talagang dapat, no? Yung Facebook, dapat maging kasintibay ng YouTube. Bakit ko po palaging sinasabi na YouTube? Kasi, itong YouTube po kasi, hindi basta-basta na pag minas-report mo, take down yung video mo, hindi po ganun eh. Matibay mag-check yung YouTube ng mga violation. Diba? Makikita nila kung may violation talaga o wala. So, dapat ganun po. So, ito na. Proceed natin mga pre. Pakiano lang, para lang nakikita natin, pwede bang palakihin yan? Yung post na yan ay galing daw kay Mr. C, no? Mr. C, no? Baka si Xi Jinping ito eh. Oo nga, no, Mr. Xi, ibig sabihin, mga chikwa ito. Ano yung sinasabi? Basahin nyo kung ano yung sinasabi. I leave that to your imagination, ladies and gentlemen, no? So, ang tanong, meron kayong pinost na ganito, no? January 17 lang pala to, bago. Bago. Kung saan pinapatamaan nila si Senator De Lima. Ito. Mang-aasar kayo. Mang-aasar kayo kay Senator De Lima. Hanggang doon na lang yung kaya nyo. Hanggang doon na lang. Ang baba ng level nyo kasi akala nyo, nag-aksaya kayo ng oras para asarin lang yung isang senadora na wala namang pakialam sa inyo. Walang pakialam sa nararamdaman nyo. Kayo gigil sa isang senadora. Pero ang isang senadora, walang paki sa inyo. Parang ganito din. Diba? Si Sara Duterte, gigil sa administrasyon. Tapos, gumawa ng katarantaduhan, nagmura-mura, nagbanta-banta, nanggigil yung mga supporter ni PBBM. Yung iba, ginawa si Sarang katawa-tawa, ginawa ng fake news katulad ng Puday. Diba? Ang lugi po si Sara, hindi po yung mga gumawa. Bakit? Si Sara po yung tagilid ngayon eh. Kaya nga lang, mali yung ginawa nung isang gumawa ng Puday-Puday post na yan. Fake news yun. Kaya wag po natin tularan yun ha. Wag po natin tularan si Jojo de Guzman dahil ang haba ng mukha nitong hinayupak na to. Ha? Ang haba-haba ng mukha nitong hinayupak na to. Tapos fake news pa. Tangina, kasing haba ng mukha ng kabayo. Naging sangkot sa issue ng pakikipagrelasyon. Kung mahaba po yung mukha ko, mas mahaba yung mukha niyang Jojo de Guzman na yan. No? Sa kanyang driver daw noon, no? Bakit? Hindi naman po ako mapanlait, pero mapanlait po talaga ako. Ay, ano yun? Bakit kaya niya binring up ito? When he could have just posted the picture without the caption. Diba? Because malisyoso yung kanyang intention. Hindi po ba? Diba? Sa ating mga vloggers nandito ngayon, ano sa tingin niyo?
Ibig sabihin, si Mr. Montero natuwa sa post ni Mr. Shi. Ginawa niyang katawa-tawa ang isang senadora. Ah. Nyo. Diba? Oh. Next, pakidala nyo dun sa next. Yung isa pa. Ayan. Next. May nag-comment kasi dito, sabi ni Isa Cabral, hindi ko lang pakita yung comment ha. Sabi niya, di naman fake news yung kay Tambalostay, Sara Ulo. Akala ba para sa fake news yung hearing, hindi naman fake news yan yung kay Sara. Tanga din itong si Isa Cabral eh. Diba? Tanga din. Ang pinag-uusapan dun, Puday. Fake news yun. Sasabihin mo nagpapalaki ng Puday dyan sa DepEd, fake news yun. Oh, pero yung sabihin natin na tamad sa nasa DepEd siya, tatamad-tamad, yun yung totoo. Bakit sinali niyo yung Puday? 'Di ba? Alam niyo kayo din yung sumisira sa administrasyon eh. Mga ganyang mindset niyo, mga bobo kayo. 'Di ba? Nandadamay pa kayo eh. EDA, PSA technocrats, the last bastion of truth, decency, and self-respect have been bought and compromised. Kung papayagan natin yung mga ganito, it may create confusion among our people. Lalo na't maraming mga kabataan yung babad sa Facebook. O, di ba? Di ba lahat po tayo may access sa social media eh. Yung high school, elementary students, meron ng access. Karamihan po ngayon yung may access sa social media, mga kabataan. At yun yung target nitong mga fake news na to. Lalo na, pinakamalakas gumawa ng fake news, mga DDS. Diba? Katulad na lang nung latag ng pera, nakahawak lang si speaker dito sa mesa, tapos may biglang i-edit nila, may pera na. Pag makita yun ng isang estudyante, imbes susuporta sa gobyerno, magiging anti-government na. Dahil nadali dun sa fake news na yun. Diba? Kaya nako, ingat-ingat po kayo. Maging matalino po ha sa bawat nakikita sa social media. Social media. Kung nakakabasa sila ng ganito, di ba? Ito lang ho ay ibang example na gusto naming ipakita. And marami pa sana kaming ipapakita kung nag-attend yung ibang nag-a-attend na inimbitahan namin. Kasi we wanted to ask them. Di ba? What motivated you to post this? Diba? Example, diba? Yung mga ganong klaseng post. Bakit nyo nilabas ito? May ibig ba kayong sabihin? Meron ba kayong gustong iparating? Meron ba kayong gustong gawin? Is this suppression of the freedom of expression? Just because we wanted to ask? And because we want to craft a policy so that this social media platforms will not be abused by some people. Sabagay, ganun talaga eh. Pagka, sa isang basket ng itlog, merong bulok eh. Diba? Ilan lang naman yung mga bugok na yan, no? Unfortunately, may iba dyan na may pinag-aralan naman sana. Hindi ko maintindihan, ba't ganun eh? Yun lang vulgar, using profanities and vulgar words. This reflects on their personality. And sad to say, this also reflects on how they were raised by their families, by their parents. Kakaya naman sa mga magulang nyo. Siyempre, yung nanay ni Jojo de Guzman, diba? Kung ano yung anak, ibig sabihin, ganun yung nanay, ganun yung tatay. Oh, diba Jojo de Guzman? Yan ba yung tinuro sa'yo ng nanay mo? Yung maging anti-government ka, manira ka sa gobyerno, magmukha kang kabayo. Tanong ko lang sa'yo, yan ba yung tinuro sa'yo? Kasi fake news kang animal ka eh. Diba? Kung nasa tabi lang kita, sipahin ko yung utak mo eh. Utak po ha. Ang target ko po utak para pag naalog, hindi, palitan na lang natin. Bubo ka. So, yun lang yung ating reaction dito mga pre. Ingat-ingat ha sa mga estudyante dyan. Ingat sa mga nakikita sa social media. Huwag basta share-share.
'Diba? Baka pagsisihan nyo yan. Kaka-share nyo ng fake news. Ha? Pwede nyo naman yung i-share yung fake news. Pero sa caption nyo, ayusin nyo. Halimbawa, ingat po kayo ha, itong sinishare ko ngayon, hindi po ito totoo, fake news. Yun. Para maging aware yung yung mga kabataan. 'Di ba? Yung mga Facebook users. Para maging aware sila, ay teka, fake news pala to. Ganon. Pwede yun, 'di ba? So, ayan lang yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may isa pa tayong Facebook page, Timberador. Ayan, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Okay, so yun lang muna yung ating video ngayon mga pre, no? At syempre, yun nga pala, munti ko na makalimutan. Share this video, mag-like na kayo, mag-subscribe, and ring the notification bell. Ayan na, dinaandahan ko para maabutan nyo. Diba? So yun lang, kita-kits po tayo sa susunod na video.